Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa bago nating YouTube channel. Kung bago po kayong subscriber dito, kung bago po kayong nakapanood dito, bago lang po itong YouTube channel kong ito. At ang YouTube channel ko pong ito ay Veritas. Mayroon din po itong counterpart sa Facebook, Veritas din. Ano po ang pagkakaiba nito sa iba ko pang mga social media platforms? Pumipili lang po ako ng isang topic. Ah, Binibigyan ko po ng focus ang topic na 'to dahil magandang pag-usapan para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala po tayo ang katotohanan, ang veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Okay? Pag-usapan natin 'to, mga kabunyo. Ngayon, sinusulong ni Congressman Kiko Barsaga. Itong si Congressman Kiko Barsaga may pagkawerdo ito. Pero paborito ito ngayon ng mga DDS, ng mga supporters ng Duterte. Ito ngayon yung vocal na nagke-criticize sa gobyerno ni PBBM. At ayon sa kanya, isusulong niya ang impeachment ni PBBM sa Kamara. Isusulong niya. Hmm? At kasabay niyan, si Attorney Vic Rodriguez, alam naman natin, ang pinupus ni Vic Rodriguez, hindi lang dapat si Saldico ang imbestigahan. Hindi rin lang daw dapat si Romualdez, pati daw dapat si Sandro Marcos. Kasi si Sandro Marcos daw ay laging kasama nila Saldico noon at saka ni Martin Romualdez, kaya dapat din daw itong managot. Maimbestigahan din. So sa madaling sabi, ang pagkakaiba ng mga nangyayari ngayon, papunta na sa Marcos. Papunta na sa Marcos. Nagsimula sa Saldico, ngayon naman Romualdez, at ngayon ang tinutulak na ng mga kontra sa Marcos, tulad nila Kiko Barsaga, tulad nitong nila Vic Rodriguez, ang tinutulak na nila, pananagutan na ng Marcos. Ito yung sinasabi na natin noon, na once na sinimulan yan ni PBBM, Pandora's box yan. Kung hindi niya makontrol yan, posibleng umalagwa yan, baka sa bandang huli siya ang tamaan niya. At ito na, hindi papayag ang kampo ng mga Duterte. Hindi papayag ang kampo ng mga Duterte na hindi mapanagot hindi madamay si Marcos dito. Ang gusto talaga nila diyan, umabot sa Marcos ang pananagutan. Yan ang malinaw diyan. Nung una, si Saldi Ko ang kanilang pinupunterya. Sigurado na yan. Si Saldi Ko tatamaan na kasi ang dami ng ebidensya at testigo. Pero hindi sila nakontento kay Saldi Ko. Romualdez naman. Ang problema, wala silang masyadong testigo, ebidensya kay Romualdez. Meron silang na-produce, yung Orly Guteza, ang problema, pumalpak pa dahil sa depektibong notaryo ng kanyang sinumpaang salaysay. Maghahanap pa sila ngayon ng posibleng maging testigo laban kay Romualdez. Pero hindi na lang si Romualdez ang pinupuntirya nila ngayon. Ang gusto nilang mangyari, si Sandro Marcos, yan ang tinutulak ni Vic Rodriguez. Dapat imbestigahan din, ayon kay Vic Rodriguez. At itong si Kiko Barsaga, nagtutulak na ng impeachment. Ang sinasabi niya, itong lahat ng mga nangyayaring ito, ay hindi pwedeng mapalibre si Marcos dyan, si PBBM dyan. Kasi ang lahat ng yan, command responsibility yan. Ang sinasabi, itong mga anomalya sa DPWH, may pananagutan din si Marcos dyan kasi under niya yan. Yun ang tinutulak nito ni Barsaga. Napanood ko rin yung press ko na naman ni Chavit Singson na nanawagan na siya ng pagre-resign kay Marcos. Dahil lahat daw ng mga anomalyang ito, may pananagutan si Marcos dyan kasi siya ang presidente. At mainit din yung balita ng kudeta. Kaliwat kanan pa rin ang usap-usapan dyan. So, ang tanong ngayon, magtagumpay kaya yung mga usap-usapan ng impeachment kay PBBM? Magtagumpay kaya yung mga umuugong na usap-usapan, balita tungkol sa di umano'y kudeta o destabilisasyon laban kay PBBM? Kung babalik rin natin ito, parang ang tao, suportado yung ginagawa ni PBBM kasi malakas din yung survey rating niya, mataas, tumaas. Ibig sabihin, nagugustuhan ng tao itong ginagawa niya na labanan ang korupsyon. Ang problema, hindi talaga maiwasan na lahat ng mga korupsyong ito, alangan namang hindi mo ito alam bilang presidente ng Pilipinas. Pwedeng hindi ikaw
kasapakat diyan or hindi ikaw kasabwat diyan sa tulad sa mga ginagawa nila Saldico, posibleng hindi ikaw kasabwat diyan. Pero yung pananagutan mo bilang presidente, anong ginawa mo para mapigilan 'yan? Anong ginawa mo para hindi mangyari ang mga 'yan? At ngayon mo lang na ba 'yan nalaman? O 'yan, papunta 'yan diyan, gano'n ang question diyan. Yung command responsibility mo diyan. Posibleng hindi ka kasabwat diyan, hindi ka nanginabang diyan, pero ang tanong, yung pananagutan mo bilang presidente, paano mo 'yan hindi ano, ngayon mo lang ba nalaman 'yan o noon pa mayroon ka ng tunog diyan, anong ginawa mo? At nung may mga nagpaabot sa'yo noon, anong ginawa mo? Puwedeng gano'n 'yan, papunta 'yan sa ganyan. At kapag pumunta na sa ganyan, ah, 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 hihilingin na niyan ng mga, iba-ibang kampo, lalo na ng kampo ng mga DDS, ang pagbibitaw, pagre-resign ni Marcos o kung hindi man pagpapatalsik sa kanya. Ito na yung patutunguhan niyan, eh. Pipilitin niyan ng mga kampo ng Duterte na si Marcos ay mapanagot diyan. At ito ang tanong diyan, kaya ba ni Marcos 'yan? Kalkulado niya ba 'yan? Maraming nagsasabi, "Attorney, alam naman 'yan ni Marcos. Nang sinimulan niya 'yan, alam niya 'yan." Pero mahirap ding sabihin na, kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon. Maraming ano, lalawak at lalawak pa ang imbestigasyon, marami at marami pa ang masasangkot dito. Ang mga senador, ang napapangalanan ngayon si Jinggoy Villanueva, si Chis Escudero, nung napangalanan yung dapat na mga dating senador, si Nancy Binay, si Bong Revilla. Pero pag pinangalanan na diyan at nadawit na diyan, nasangkot na diyan, sila Mark Villar, nasangkot na diyan ang iba pa. Oh, yung si sila Bongo, pag nasangkot na diyan, kung sasangkot na diyan halimbawa, masangkot na diyan ang iba kasi sabi ni Ping Lacson, halos lahat ng senador ng 19th Congress na Senado nanginabang sa insertions. Paano kung ang iba pang mga senador ay madawit na rin diyan? At ano na 'yan, medyo ano 'yan, mahirap na 'yan. Ah, sa ngayon, ang galit nila Chis Escudero, ang galit nila Villanueva, nila Jingoy Estrada, na kay Romualdez pa. Pero papaano kung hilingin na nila kay Marcos na ipagtanggol sila nito, protektahan sila nito at hindi sila protektahan ni Marcos? Baka itong mga senador na ito ay dumami at lumakas ang kanilang sentimiento na kontra na kay Marcos. Mas papanigan na nila ang Duterte para lang maligtas sila. Para lang maligtas sila. Makikita natin yan yung pagpunta ni Sara, 'di ba naglapitan yung lahat si Joel Villanueva, yung mga may problema, Jingo Estrada, yung mga may problema, si Chis Escudero, hmm. Ah, at papaano kung lumabas na ngayon na pati pala itong sila Subiri, papaano kung pati sila pala kasama dun sa mga nanginabang sa mga proyekto na 'yan? Pagdating ng panahon na 'yan, hihilingin na nila ngayon kay Marcos itigil na 'yan, tinatamaan na sila, marami na sila. At gano'n din sa Kamara. Sa ngayon hindi pa pinag-uusapan yung pagkakasangkot ng mga kongresista. Eh, sa susunod na mga araw hindi naman papayag ang taong bayan na hindi masakop sa imbestigasyon ang mga kongresista dahil sa mga probinsya marami ring anomalya sa flood control at mga infrastruktura. Hindi papayag ang taong bayan 'yan. Ngayong araw lang nag-rally yung mga taga Bicol, taga Naga City at grabe libo-libong tao ang nag-rally do'n. Ang gusto nila panagutin lahat ng sangkot dapat managot. So 'pag sinabing lahat ng sangkot dapat managot, hindi lang 'yan Joel Villanueva, hindi lang Jinggoy Estrada 'yan. Hihilingin din ng mga Bicolano mapanagot sila Salceda, mapalagot ang mga Villapuerte. Gano'n din sa ibang probinsya. Mga kongresista nila ang papanagutin diyan. Ang problema, kapag nasangkot na diyan at napangalanan na ang mga kongresista, hihilingan nila ngayon kay Marcos, itigil na ito, tinatamaan na kami. Ang problema, papayag ba si Marcos na itigil 'yan? Pangalawa, papayag ba ang taong bayan? Ito na yung Pandora's box. 'Pag dumating sa ganyan na hindi pinatigil 'yan ni Marcos, lalakas ngayon ang mga pulitiko kontra sa kanya, dito na ngayon papasok sila Sara, sasamantalahin nila 'yan. Ngayon, posibleng mangyari na hindi makontrol na 'yan ni Marcos, posibleng makalusot ang impeachment laban sa kanya, posible ring, magtagumpay ang kudita laban sa kanya, posible 'yan.
Posible yan. Kaya dapat mag-ingat si PBBM sa impeachment o sa kudita sa kanya. Ang pag-asa niya dito ang taong bayan. Ang taong bayan. Katulad ni Cory noon. Kahit ano namang kudita ang ginawa kay Cory, nila Enrile, nila Punasan, hindi naman nagtagumpay dahil ang taong bayan na kay Cory pa rin. Paano makukuha ni Marcos ang ano ng taong bayan? Kailangan niyang magpakita na may ginagawa siya. Kailangan may makulong na big fish, yung malalaking tao, hindi dilis. Oh. At kailangan maipakita ni PBBM, hindi talaga siya sangkot diyan, hindi talaga siya involved sa diyan, hindi siya naginabang. Yun lang ang paraan para hindi siya ma-impeach, para hindi siya matanggal sa kudeta. Dahil patungo ito sa mas matitindi pang mga kaganapan. Ang political crisis na ito, matitindi pa ito sa darating na mga araw. Kaya dapat mag-ingat si PBBM sa mga galawan ng impeachment o kudeta sa kanya. Sabihin natin sa ngayon yan, nung dati sinasabi nating imposible yan, imposible yan. Pero lahat ng bagay ay posible at kailangan mong paghandaan. May kalaban siya eh. Gumagalaw ang kalaban niya. At kailangan niya lang dyan, habang may kalaban siya, yung yung suporta ng taong bayan. Yan ang kailangan niya. Pero ang suporta ng taong bayan, makukuha niya lang kung may ipapakita siyang resulta. Kung may maipapakita siyang konkretong mapapanagot diyan na hindi mga ordinaryo lang, kundi yung mga matataas na tao, malalaking tao. Kailangan niyang ipakita yan. At kailangan niya ring ipakitang hindi talaga siya sangkot diyan. At hindi siya dapat idamay diyan. Yan ang kailangan. Mga kabunyog, ito po ang ating veritas, ang mga tinalakay natin dito, naniniwala tayo. Ito ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Subaybayan niyo po itong bago kong YouTube channel. Subaybayan niyo itong aking bagong FB page na ito, Veritas. Abangan niyo po lagi ang mga talakayan ko dito. Araw-araw din ito, pero isang topic lang ako dito. Pero napaka-importante nito. Dahil ito ang katotohanang magpapalaya sa ating bayan. Magandang araw po, paki-share po sa iba para malaman din nila. Magandang araw, mabuhay tayo.